Hi guys and welcome back. Sa video ito pag-uusapan natin ang isla na puno ng baboy. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede ka makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng 2 o higit pang video kada linggo. Marami-rami na ang mga isla na sinasabing maraming uri ng hayop ang naninirahan. Tulad na lang ng isang isla na puno daw ng ahas, isang isla na maraming kuneho at marami pang iba. Pero itong pag-uusapan natin ay out of nowhere, ang isla na puno ng baboy. Tama ang dinig mo kaibigan, isang isla na puno ng baboy. Well, hindi naman talaga puno pero marami talagang baboy dito. At ang kwento kung bakit sila dumami sa islang ito at kung ano ang kalagayan nila ngayon ay ang pag-uusapan natin. Una nating tatalakayin ay kung saan sila matatagpuan. Ito ay sa Exuma, sa Bahamas. Ang Exuma ay isang distrito na may halos 365 na mga isla. Ang Exuma ay kilalang pasyalan ng mga sikat, mayayaman at mga taong binibreak in ang kani-kanilang mga private plane. Kilala rin ang lugar na ito sa mga luxury resort at naggagandahang mga kondo na nasa tabing dagat. At syempre, hindi mawawala dyan ang mga baboy ng Exuma. Sa karagatan ng Bahamas ay maraming activities ang pwedeng subukan, tulad na lang ng whale, swimming with dolphins at island hopping. Pero come on guys, that's boring. Subukan natin itong swimming with pigs. Isang karanasan na dito mo lang mararanasan sa Bahamas. Ang mga baboy na nakatira dito ay hindi ang mga baboy na karaniwang kinakatay o inaalagaan o nabibili natin sa mga palengke. Ito ay mga wild boar o baboy ramo kung tawagin. Dito sa isla ay malaya silang nakakatakbo, nakakapag-swimming at nakakapagparami. Pero sorry na lang kaibigan ha, alam ko na masarap ang lechon. Pero ang hulihin at kainin sila ay mahigpit na ipinagbabawal. At heto pa kaibigan, hindi lang sila basta-basta baboy. Tulad ng nabanggit, ang mga baboy dito ay sikat sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kakyutan nila ang naging dahilan kung bakit ang mga international artists ay sinadya sila mismo sa isla. Tulad na lang ng isang bake na ito na walang pagsidlan ng tuwa nang buhatin siya ng isang sexy social media artist na may pangalang Alina. Ay naku, sana ako na lang yung baboy. Sana ako na lang yung bumubuhat sa baboy kasi ang cute-cute niya. Andyan din si Wayne Rooney na isang sikat na football player, si Tamara Ecclestone na isang British model, si Kourtney Kardashian na pumunta sa Pig Island para ma-enjoy ang pakikipag-swimming sa mga baboy. At hindi rin magpapauli syempre si Belle Thorne na isa sa mga iniidolo kong artista. Pero take note, hindi lahat ng baboy dito ay friendly at watch from safe distance ka lang dapat kaibigan. Huwag masyadong lalapitan at baka magaya ka dito. O kaya naman mag-selfie ng malapitan gaya nito. Marahil tulad ko, nagtatanong kayo kung bakit naparito ang mga baboy na ito. Well kaibigan, sa totoo lang, kahit ang mga dalubhasa ay hindi masasagot yan. Alam nyo, ang mga baboy sa isla ay hindi natural na matatagpuan sa Exuma. Kumbaga, dayo lang sila sa isla. Pero kung ang mga tao sa tabing isla ng Pig Island ang tatanungin, ang isa sa pinaka-pinaniniwalaan nilang dahilan kung bakit dumami ang mga baboy dito ay noong unang panahon. May isang barko ang ibinaba ang mga baboy sa isla para kainin. Pero sa kabutihang palad, ang mga tao sa barko na nang iwan sa kanila ay hindi na nakabalik at doon nagsimula na ang kanilang family tree. Base sa aking pagsasaliksik, may isa pang kwento kung bakit napunta ang mga baboy dito. Base sa kwento, nanggaling ang mga hayop na ito sa isang barkong lumubog malapit sa Exuma. Napakaraming baboy ang lulan ng barkong ito, pero karamihan sa mga baboy ay nangamatay dahil sa kapaguran sa paglangoy. Sa totoo lang, magaling namang manlalangoy ang mga baboy, pero in short distance lang. Kaya milagro na maituturing na ang ilan ay maswerteng nakarating sa isla. At ngayon, alam na natin kung saan sila nagsimula at kung saan sila matatagpuan. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang present. Ano na nga ba ang lagay ng mga baboy sa Pig Island? Alam nyo, sa totoo lang, nakakalungkot malaman na ang ilang mga baboy dito ay isa-isang nangamatay. Nitong mga nakaraang taon lamang, 7 ang nakitang patay na mga baboy sa isla.
At base sa local community ng Bahamas, aabot pa ng 10 ang hinihinalang namatay sa mga baboy. At ang nakakalungkot pa dyan, iilan na lang ang inahin na inaasahang magpaparami sa mga baboy sa isla. Ang tanong ngayon ay, bakit nangamatay ang mga baboy? Base sa unang report, ang sanhi ng kanilang pagkamatay ay dahil sa mga junk food at alcohol na ibinibigay ng mga turista sa kanila. Bagamat ito ay totoo, nang buksan ng mga veterinaryo ang ilan sa mga namatay na baboy, nakita nila na marami ang buhangin sa loob ng tiyan ng mga baboy at isa lang ang kanilang sinisisi kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Dahil din sa mga turista. Ang mga turista sa Pig Island ay madalas na may dalang mga pagkain at ang pagkain na ito ay direktang itinatapon sa buhangin na siya namang kakainin ng mga baboy. At syempre, hindi may iwasang may buhangin na madikit sa pagkain at kalaunay malunok nga ito ng mga baboy. Isa pang sinisisi ng mga taga-Bahamas ay ang climate change. Ito ay dahil natuyo ang natural na pinagkukunan nila ng tubig. Ang Bahamas noon ay nakaranas ng sobrang init na panahon at base sa pahayag ng Caribbean Drought and Precipitation Monitoring Network, nalaman namin na ang kanilang pinagkukunan ng tubig ay natuyo na. Wala silang mainumang sariwang tubig. Naniniwala kami na ang pinagsama-samang nangyari sa mga baboy ay ang siyang naging sanhi ng unti-unti nilang pagkamatay. Alam nyo, matagal na talaga ang mga baboy sa isla. Noon, ang mga baboy ay tahimik na namumuhay sa loob ng gubat. Pero ang lahat ng ito ay nag-iba nang sobra na ang mga dumayong turista sa Pig Island. Kaliwat ka ng mga news agency ang nag-cover sa kwento tungkol sa baboy sa Exuma. Kaya naman, ganoon din kabilis dumami ang mga turista. Wala naman talagang problema dito. Ang nagiging sistila ngayon, ang mga baboy ay nasanay na ang pinagkukunan nila ng pagkain ay galing sa mga tao at ang dating gubat na tirahan nila ay naging tabing dagat na at tulad din ng Rabbit Island, araw-araw ay hinihiling nila na may taong darating sa tabing dagat para magbigay sa kanila ng pagkain. At dyan matatapos ang ating video. At kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami po tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakikita nyo ngayon sa inyong screen, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.